Alright, Mamsat, nandito tayo kay Professor Antonio Contreras, Mamsat, no? Usaping paan ni Sara, nasang nguso niya at pinapahamak niya ang sarili niya. Diyos ko ba? Gamit ang AI ay tukol. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ayan din po si Professor Tonton Contreras sa isang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook. Para sa mga friends ko ay live syempre, at para sa mga followers natin at syempre sa mga subscribers sa YouTube ay team replay na naman tayo. Medyo nakatanghali po tayo ng live ngayon dahil may mga ginawa po tayo kanina ng umaga. Kung mapapansin niyo ang image ko sa likuran na compose ko gamit ang AI ay tukol sa paa ni Sara Duterte na nasa kanyang bibig na. Sa madaling salita, her foot is in her mouth. Kasi she keeps shooting her mouth only to find her foot in it. Ano ibig sabihin? Pag sinabing ang paa mo nasa bibig mo na, meron ka mang sinasabing mga careless. Kasi alam nyo, di ba nasan ba si Sara Duterte ngayon? Siya ngayon ay nasa The Hague. Ibang bansa. Siya ay nasa speaking tour kung saan siya nagsasalita sa The Hague, London. pumunta pa yatang London, kung saan siya nagpapa-interview at nagsasalita sa mga followers niya. Alam naman natin na itong ginawa niyang ito ay para magkaroon siya ng oportunidad na siguro magkaroon ng limelight pang-kontra sa nangyayari sa impeachment sa kanya. Gusto niyang ma-reverse o ma-negate yung negative publicity na maaaring idulot ng impeachment, lalo na at nasa stage 2 na tayo na kung saan pag-uusapan na natin ang mga kaperahan. Saan ba niya ginastos ang confidential funds? Yung testimonya ng dalawang bank managers malinaw na mayroon talaga mga checking ganon na winidraw ang DepEd at ang OVP. Talagang kita natin kung ano yung milyon-milyong halaga. At yan ay patikim pa lang. At andyan na kahapon yung mga bank records na hiningi ng impeachment court. At mga salin, kasama na rin yata yung mismong income tax return Lahat. o income tax record na binigyan ng paintulot ni Pangulong Marcos na i-share sa impeachment court. At dahil ito nasabi na, mukhang nagsisimula ng magkakameron tayo ng linaw sapagkat doon makikita kung saan ang galing yung pera niya, tama bang pinanggalingan yan, yung mga aligasyon ng mga bilyones na lumabas-pasok sa kanyang mga accounts, makikita na natin yan. Malalaman natin kung totoo ba ang sinabi ni Senator Antonio Trillanes o siya ba ay nagsinungaling. Malalaman na natin kung talagang tunay ba si Mary Grace Piatos. So siguro dahil nga nakikita ni Sara Duterte na medyo delikado na yung naglalabasan na, wala na siyang takas sa mga ebidensya na maaring idulot o ilabas ng prosekusyon, siya ay pumunta sa abroad para magpakitang gilas sa mga supporter niya. Itong ginawa niyang ito na pinagkagastusan niya, hindi ko alam kung ginastusan to ng pera ng bayan, pero sabi naman nila hindi naman daw. So sige, gano'n na rin, pero ang tingin ko dito, pinagkakagastusan din pa rin ng bayan yan sapagkat siya ay may sweldo. Patuloy ang sahod niya bilang isang vice president. So kung ang ginagawa niya ay hindi para sa bayan, kundi para sa sarili niyang political na ambisyon, ano ba naman ang kinalaman ng bayan tungkol sa kanyang pagsasalita sa harapan ng The Hague, di ba? Ngunit, so gumagastusin ng bayan doon. But anyway, ang gusto niya, ma-reverse, masopla, magkaroon ng pangtabla sa mga nangyayaring mga negative publicity na lumalabas at lalabas pa sa impeachment trial. Pero successful ba siya? Kasi unang-una, ang kanyang mga kausap naman doon, yung mga OFW ng mga Duterte supporter naman. Ibig sabihin niya, yung mga yan talagang loyal na yan sa kanya. Yan ay mga idol niya na siya dyan. Idolatrous na ang relasyon nila. Hindi na talaga yan makukumbinsing magbago ng isip yung mga OFW na yan. So, in effect, she's just talking to her base. As to whether her speeches and her appearances will convert people, I don't think so. Lalo pa nga lumalabas ang kanyang katangahan, hindi ba? Kunyari sa Paksili ka na lang, nung tinanong siya, mismo ang nagtanong sa kanya, hindi, by the way, gusto kong i-correct, hindi ho media, ang nagtanong sa kanya ay mga supporter niya. Yung si Alvin Tourism yata yun, o something, na isa sa mga vloggers na DDS. Tinanong siya tungkol sa Paksili ka, ikita mo naman talaga yung kanyang mukha.
Alam mo talaga na hindi may kakailan, hindi niya alam. Kaya no comment na lang. Well, I cannot comment on that. Diba? Hindi no comment. I cannot comment on that. Kita mo naman na pati yung facts, ginawa niyang facts. So, ang malinaw dito, hindi niya alam. Kaya nag-away-away ng mga DDS ngayon. Yung iba nagagalit kay Alvin kasi bakit daw niya tinanong basta-basta. Hindi mo na siniguro kung alam ni Sara Duterte. Yung dapat brief muna daw si Sara. Sa madali silita, dapat nagkaroon muna ng script. Inamin na nila na itong vice presidente ay walang alam. Kahapon pinag-usapan, anong isang araw pinag-usapan na natin ito, hindi ba? Na parang ang punto dito, hindi naman lahat kailangang alam ang paksilika. Pero kung ikaw ay vice presidente at anytime pwede kang maging presidente, dapat inaalam mo yung mga ganyang bagay. At ang dami niyang binabanat sa presidente. Hindi niya man lang alamin yung mga ganito. Yan ang napapala ng hindi umaattend ng SONA. Diba? So yun, lumabas ang katangahan niya doon. Tapos ngayon, sinispin yan ngayon ng mga DDS na sinadya naman daw para daw, to read the president. Wala akong pakialam dyan, di ba? Hindi ko alam niya. Kunyari, hindi alam na parang, teka muna, ginagawa nyo naman tanga mga tao. Parang, teka muna, hindi naman huwag nyo na kaming hawahan ng katangahan, di ba? Kitang-kita naman sa mukha. Iba naman yung mukha na parang nagmamaang-maangal lang hindi alam kasi doon talagang totally clueless. Kita mo na yun sa kanya, di ba? We know. So, the more she talks, the more that she's undermining her likability doon sa mga taong kailangan pa niyang makumbinsi. Kasi yung kanyang mga kausap, yun ay mga matagal ng kumbinsido sa kanya. Kasi ito ngayon, babanat siya na si Trillanes daw at ang ICC daw ay mga tuta ni Trillanes at ni BBM. Na parang teka muna, hindi niya ba inaaral kung anong ICC? Hindi ba? Na parang unang-una, ang International Criminal Court, ano bang origin niyan? Tuta. Sa manisalita, anong tuta? Bayaran. Sunod-sunuran. So, and she was even saying this in front of the ICC headquarters in The Hague. That was really, if you, kung minsan iisipin mo, gusto pa talaga nito na makalaya ang tatay niya. Kasi kung ganyan ang mga sinasabi niya in front of the ICC, do you think the judges there would look kindly on it? Of course, the judges are supposed to be objective and fair, but in terms of whether they are willing to set the Rodrigo Duterte free, then that's something else. Kay temporary liberty man lang dahil matanda na. Gusto pa na nila makiusap sa ICC, maging magnanimous at matanda na yung tao. Di ba? Mukha nang talaga sa tutulong, mukha nang bangkay si Duterte. Di ba? So, grabe naman si Professor. Yung compassion. Kung humingi ka ng compassion, manahimik ka, huwag ka magsalita ng mga ganyan. Hindi ba? Tapos ngayon, eto. Sa harap ng kanyang mga supporters, sa baba nata na ang ICC daw ay bayaran. Tuta ni Trillanes at ni BBM. Parang hindi niya naintindihan kung anong ICC, anong papel nito. Eto pa. Inupakan uli ang ICC. Sinabihan, ang kaya lang naman daw ikulong at i-prosecute ng ICC at targetin ng ICC mga black race. Na parang teka muna, ang tatay mo ba black race? Hindi naman black si Duterte, kahit maitim siya, hindi siya black. Siya ay Asian. Diba? At the very least ay brown race, hindi siya black. Pangalawa, bakit si Putin ba at saka si Netanyahu na parang may kaso ngayon sa ICC at hindi mahuli-huli ay black? Si Putin ba ay itim? Afrikano ba si Netanyahu ng Israel? Parang ayan na naman, sumasablay naman siya, and she keeps on doing this. She keeps on saying things, and then yung kanyang speech regarding na madali daw kung may asawa siya na ng bababae, pwede siya magbayad ng 5,000 para ipapatay ang asawa niya. Na just to dramatize the point that madaling maghanap ng hired killer. 'Di ba? Kasi ang punto niya doon, bakit isisisi lahat sa tokhang? Ang pagpatay pwede namang pinapatay ng mga kalaban. Madali naman daw magbayad ng 5,000. Na para bagang ang mga killer, hindi na yun mag-hire ng 5,000 para lamang patayin yung mga kalaban sa droga. May mga sarili na mga killing squad dyan. Hindi na kailangan sila mag-hire. Diba? Pangalawa,
in the face of the fact that she is being, hindi mo alam kung impunity ito o lack of self-awareness lang o ignorance o stupidity. Alam naman niya na isa sa mga aligasyon sa kanya sa impeachment trial ay siya ay kumontrata o nagkausap na ng tao na patayin si Presidente Marcos, si First Lady at si former Speaker. Tapos magsasalita pa siya ng ganyan. Kung ako ang abogado nito ay mamumura mo siyang mababato mo ng computer. Hindi ba? Nakaano na nga siya. She is being tried in the Senate for a violation of a constitutional oath of office. Betrayal of public trust for threatening the life of a president. Tapos ngayon, ang dali din yung sabihin na madali namang maghanap ng papatay sa asawa ko na 5,000 lang. Parang, therefore, meron na siyang ganung perspective na madali siyang magpapatay. Parang it's already in her character. Parang sabi ko, ano ba ito? Ginagamit pa niya isip niya. She keeps on saying things that in the end, yung kanyang paa na ando na sa kanyang bibig. Yun ang metaphor. If your foot is in your mouth, you're careless. You keep on saying things that are self-incriminatory. Well, sabi nga natin, if your enemy is doing something that is damaging, then don't stop the enemy. Huwag ka na mag-intervene. Don't interrupt them. Pero vice presidente natin to kahit paano, kahit hindi ko suportado vice presidente, he goes around with this. Natutuwa sa kanya mga DDS na OFW. Pero ano ang kanyang image na pinapakita sa buong mundo? Hay nako, Sara Duterte. O siya, sige na. Hanggang dyan na lang muna. Tayo magkwentuhan na lang uli sa Lunes. Weekend bukas. Salamat. So mag-ingat po tayo lagi. Professor, medyo salamat. May lugar na maulan, binabaha. Mag-ingat po tayo sa sakit. Sana nakapagturo ko yung kaisipan na blows yung mga puso at napabago pa na sumuhay, lalo na sa usap putika. Sabi sa kanang Lasal, teach mind, touch heart and transform lives. Sana nakapagstudio ko sa bayan, dahil sabi sa kanang UP, serve the people. Sige. Salamat, Professor Antonio. Ibang klase. Mukhang kinain lang talaga ni Sarah mga pinagsasabi niya. Diyos ko po. Aray ko po talaga yan, Kabsat Suzuki. Alright, last topic tayo, Kabsat. Tapos magre-relive ulit ako mamaya. Pero para sa dinner muna. Pero last topic muna tayo, Kabsat. Countdown tayo in 30 seconds. Here we go.